Pagdating naman sa kaperahan, eto naman guys, nakikita natin na slowly but surely gumaganda yung takbo ng kaperahan nyo, especially guys kung nagkaroon kayo ng mga financial constraints kasi nga nagkaroon kayo ng mga problema, no? Mga challenges. Pero nakikita natin dito, through collaboration mga kapiksi or teamwork, no, especially within the family, makakabangon kayo sa kaperahan. So let's say for example, meron ka ng mga adult na mga anak, so nagtutulungan na kayo sa mga expenses o kaya Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is 4th quarter kapalaran para ngayong October, November, December para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. By the way mga kapiksi, naka-upload na yung ating 2026 pick a card kapalaran. Kung di nyo pa napapanood guys, punta lang kayo dun sa ating YouTube homepage mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe para sa inyo. Wow. So, ito ay storm warning in reverse. Ibig sabihin nito guys, no? Nakaka-recover na kayo sa mga bagyo na dumaan sa buhay nyo mga kapiksi. So, kung nakaranas kayo ng bagyo, this can be literally and figuratively speaking. So, pag sinabing literally, kung nasalanta kayo ng bagyo ngayong tag-ulan season, 'di ba? May mga lugar na binaha, binagyo, nasalanta yung mga lugar nila. So, if naging biktima kayo ng mga ganong klaseng sitwasyon guys, ibig sabihin unti-unti na kayong makaka-recover dun sa mga sitwasyon na yon. And figuratively naman, pag sinabing bagyo, pagsubok, challenges guys. So kung nagkaroon kayo ng mga problema or pagsubok sa buhay nyo, ibig sabihin unti-unti nang natatapos yung mga pagsubok na yon, and unti-unti na rin kayong makakabangon, makabawi sa buhay nyo mga kapiksi. Alright? So yan yung first message. Another message for you Cancer. Ito naman guys, maganda to kasi ibig sabihin maaaring may mga bagong kontrata, contract signing, negotiation na ma-experience kayo. This is very resonating dun sa mga kapiksi natin na active na nag-a-apply ng trabaho. Kung meron kayo mga ina-apply ng trabaho or nagbibid kayo sa mga kliyente, especially kung mga freelancer kayo or mga sales agent, ganyan, may mga nililigawan na kliyente. So, matutuloy yung mga pirmahan ng mga kontrata guys. Kung meron kayong mga nilalakad ng mga dokumento din, mga approval, ganyan, so maaaring ma-release and maaaring maging pabor sa inyo yung mga resulta mga kapiksi. Alright? So, sabayan nyo lang ng affirmation guys. Everything is always working out in my favor. Okay? Para talagang maging pabor sa inyo yung sitwasyon Cancer. So, yung next message naman, ito naman guys, ito yung kaperahan, no? Pero titingnan natin kung may mga blocks talaga or mas maluwag yung pasok ng pera. But ito kasi guys, may pasok ng pera sa inyo pero nagkakaroon kayo ng money blocks mga kapiksi, no? So yung mga money blocks na yun yung nagiging dahilan kung ba't hindi pumapasok ng maluwag sa buhay natin yung kaperahan. So any negative emotions guys, especially pagdating sa pera, yung mga stress, yung mga worry, anxiety, yung mga pagrereklamo, no? Yan yung number 1 na balakid sa pera mga kapiksi. So, imbis na magreklamo kayo, imbis na ma-stress kayo, kailangan i-shift nyo siya into gratitude, pagpapasalamat, kasi kapag nagpapasalamat kayo, lumuluwag yung daloy ng pera, lumuluwag yung pasok niya sa buhay natin mga kapiksi. So, yeah. So, yan ang mga mensahe para sa inyo Cancer.
comment down below if naka-resonate kayo. Ito guys, i-mind mo nyo na itong mga katapusan ng problema, itong mga magagandang kontrata guys. I-mind mo nyo na sa comment section. So, hanapin natin yung energy ng Cancer guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Cancer guys, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Latag natin yung spread nyo guys. And sa mga naghahanap guys no ng mga, tatlong beses pala tayo maglalatag ng spread mga kapiksi. So, isa for October, November, and December. Pero anytime sa loob ng 3 months guys, pwedeng mag-resonate sa inyo itong mga messages mga kapiksi. So, ito guys, this is both negative and positive mga kapiksi. So, sa negative, nakikita natin na nagkakaroon ng problem. This is more on relationship issues, mga kapiksi, no? For some of you, maaring sumasakit yung ulo nyo with your partner or specific person. Especially, guys, kung baguhan pa lang yung inyong relationship, mga kapiksi. Ibig sabihin parang bago-bago pa lang kayong magkarelasyon, bago pa lang yung relationship nyo, yung samahan nyo, nagkakaroon agad kayo ng mga trust issues guys, no? So parang pwedeng to guys, may mga nadidiscover kayo tungkol dun sa person nyo na parang hindi nyo alam dati nung bago pa lang kayong nagkasagutan ganyan, or nung bago pa lang yung relationship nyo, pero unti-unti na lumalabas guys yung mga differences nyo with this person, yung mga pagkakaiba nyo, no? And there are lies, may mga kasinungalingan dito sa relationship na to. Pasensya na kayo sa pokpok guys, kasi yung katabi namin nagpapagawa ng bahay. So dito, mga kapiksi, either ikaw yung nagsisinungaling sa kanila or yung person mo yung nagsisinungaling sa'yo. But again, no, pwedeng nagkakaroon kayo ng trust issues and hindi kayo nagkakaintindihan nito. So, medyo sumasakit yung ilo nyo, mga kapiksi. Nagkakaroon ng stress. And ang nararamdaman ko rin dito, guys, is for some of you, parang hindi willing tanggapin, no? Parang let's say for example, may kasalanan ka, nagsorry ka sa kanya, hindi niya tinatanggap, o kaya naman siya yung may kasalanan, nagsorry sa'yo, hindi mo tinatanggap. So yun yung nagkakos lalo ng conflict, di ba? Nagsorry na nga, hindi pa tinatanggap. So bala kayo dyan. Di ba? Relasyon nyo yan. So, bala kayo mga kapiksi. But, meron tayong mga, kasi kung ganyan, di ba, nag-sorry, hindi nyo tinatanggap, ba't pa kayo nag-in a relationship mga kapiksi, di ba? Pero meron tayong mga relationship subliminal guys na pwedeng yung pakinggan, pwedeng makatulong sa inyo. So, pakinggan nyo lang yun, mga kapiksi. On the positive side naman, ito guys naman, sobrang swerte naman kayo. Mga kapiksi, ito guys, feeling ko yung iba sa inyo, feeling nyo aswerte-swerte nyo kasi you are living your dream life na, no? Ibig sabihin parang you are contented, masaya ka, very much emotionally satisfied ka sa mga achievements mo sa buhay mo, and mas lalo pang nagiging strong yung status mo, yung kalagayan mo sa pamumuhay mo, kapiksi. So, and parang mas lalo ka pang nakaka-experience ng more luck, more swerte
sa buhay nyo, guys. So, ito, i-main nyo na yan sa comment section. At saka yung favorite chant, guys, na sinishare ko sa inyo. Sabihin nyo yan palagi, guys. Kasi every time na sinishare ko yan sa inyo, ako talaga yung sinuswerte. So, sabihin nyo lang, guys, swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. So, yeah. Maaari kayong maka-experience ng magagandang swerte, guys, ngayong bear month. So, i-main nyo na yan sa comment section. Swerte, good luck, good fortune. Meron din ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, eto guys, nakikita natin na yeah. So, nagkakaroon dito guys ng parang emotional distance pagdating sa relationship. Again, sa relationship na naman. Ang nararamdaman ko dito guys is parang ayaw nyo magpatalo ng person mo. So, ibig sabihin parang pwedeng mataas yung pride nyo, ma-pride ka, ma-pride yung person mo, and parang walang gustong magpakumbaba sa inyo, mga kapiksi. And doon nagkakaroon ng distance between you and that person, guys. So, dito kailangan magkaroon ng pagpapakumbaba, mga kapiksi. So, be the bigger person, but syempre also kailangan may mga boundaries din, guys. Kasi kung parehas kayo nagmamataas, anong sense na in a relationship kayo, 'di ba? Kung parehas lang din kayong ayaw magpakumbaba. So, nagkakaroon dito ng a lot of disappointments. Eto guys, medyo ano na to, no? Emotional detachment, mga kapiksi. So, yun nakikita natin sa negative sa relationship. And sa positive side naman, nakikita naman natin dito na parang you are healing pagdating sa mga kalusugan, no? Mental, emotional, physical, mga kapiksi. Although sa emotional and mental, medyo frustrated kasi kayo no? Sa na-experience kayo na sitwasyon sa relationship nyo, mga kapiksi. So, may mga negative emotions kayo na kailangan i-work out dyan. But, pagdating sa kalusugan, guys, always kayong magpakonsulta sa mga manggagamot, no? Para mabigyan kayo ng mga karampatang lunas, mga kapiksi. At the end of the 2025, no, nakikita natin na magiging maayos din, no, yung gusot nyo sa inyong partner o specific person kung willing kayo na mag-adjust sa isa't isa, mga kapiksi. Pero nandun pa rin yung sa isip nyo na para kasing may tutulong sa inyo, guys, no? Baka meron kayong mga friends or family members na magiging tulay, kumbaga, para magkaayos kayo. And eventually, maaring magkaroon ng reconciliation. Pero, ito kasi yung nagpapahirap sa inyo, guys, no? Yung paulit-ulit yung iniisip yung mga away nyo. So, meron, parang hindi kayo makamove on doon sa mga pinag-awayan nyo, mga kapiksi. So, yun yung sisira. Yun yung magiging anay sa relationship nyo, guys. Lalo na yung duda, kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, may mga trust issues na kayo dito sa person na to. So, pag hindi nyo inalis tong duda na to, guys, mauuwi sa hiwalayan itong relationship nyo. So, you have to trust your person and trust yourself, kasi yung iba sa inyo baka insecure kayo, guys, no? And nakasira talaga ng relationship yan. Angel number 888, guys, check nyo yung numbers na yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pagdating naman sa kaperahan, eto naman, guys, nakikita natin na slowly but surely gumaganda yung takbo ng kaperahan nyo, especially, guys, kung nagkaroon kayo ng mga financial constraints, kasi nga nagkaroon kayo ng mga problema, no? Mga challenges. Pero nakikita natin dito through collaboration, mga kapiksi, or teamwork, no? Especially within the family, makakabangon kayo sa kaperahan. So, let's say, for example, meron ka ng mga adult na mga anak, so nagtutulungan na kayo sa mga expenses, o kaya mag-asawa kayo,
parehas kayo may trabaho, may side hustle, ganyan. So, parang dumadami yung source of income sa bahay nyo, mga kapiksi. Alright? And these are dreams coming true, guys, no? May mga wish na matutupad kayo, guys, ngayong bare months, ngayong last quarter. So, kung ano man yung wini-wish nyo sa buhay, guys, patuloy nyo lang ipagdasal and mag-persist lang kayo, mag-focus kayo, matutupad yung mga wish nyo, Cancer. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan, i-mind nyo yan, Cancer, sa comment section. Tingnan natin yung additional na mensahe for you, guys. Trust yourself more. Know that you are in the right place at the right time. Opportunities will present themselves to you when they are meant to. So, tayo, guys, lalapitan talaga tayo ng mga opportunities when we're always affirming and when we're always praying for our desires. Kasi kapag nakafocus tayo, i-move talaga ni universe, no? Yung mga tao, bagay, sitwasyon, and ipipresent niya yan sa atin as opportunities, mga kapiksi. So, always understand na you are always in the right place and at the right time, and kakatok sa'yo yung mga opportunities, mga kapiksi. Alright? They are meant to all in divine timing. Get excited about the future again instead of fearing it. So, matawa kayo, guys, no? Maging excited kayo because better things are coming para sa'yo, Cancer. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan and yung inyong 2025 kapalaran. Ito yun, guys. Panoorin nyo na. 2026 pala. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.